Ngayon, puntahan natin itong itong balita tungkol kay Vico Soto, mga kaibigan. May balita kasi ito, babasahin natin yung balita para malaman ninyo. Yun daw si Vico Soto pinatatawag ng pinagpapaliwanag ng National Bureau of Investigation, ng NBI, mga kaibigan. Dahil daw sa posibleng paglabag doon sa ipinasang batas na nagbibigay ng kapangyarihan kay Presidente Duterte, yung Bayanihan Law, mga kaibigan. Sipin ninyo yan, pinatatawag for possible violation ng Republic Act 11469 or the Bayanihan to Heal as One Act. Mali. Ewan ko, ang sabi ko dito, Deputy Director, Deputy Director Ferdinand Labin, ayon sa kanya, the purpose of the invitation letter, yun, pinaiimbita, na ipinadala raw kay Soto is to enable him para daw siya makapagpaliwanag ng kanyang panig o makapagbigay ng kanyang panig on allegation that he disobeyed. Doon daw sa paratang na siya ay hindi sumunod sa national government policy in imposing the community quarantine in light of the coronavirus disease outbreak. Soto was required by NBI to submit, pinagsusumiti siya ng paliwanag on April 7 at 10 in the morning. Yan, sa April 7, alas 10 ng umaga. Pero ang sabi ni Presidente Duterte, di ba? Inutusan niya yung mga local government units to stand down and let the national government call the shots after reports supposedly reached his office that some local officials go beyond the quarantine rules, with a warning that those who would overdo things will face administrative or even criminal charges. Kung matatandaan ninyo, ang tinutukoy dito ito sabi sa balita, yun daw, babala na yun ni Presidente Duterte ay pagkatapos na payagan ni Mayor Soto yung limited operation ng tricycle sa kanilang lungsod para magsakay ng mga health workers at pasyente na nangangailangan ng madali ang atensyon, medical attention, o kailangang maisugod sa ospital. Ngayon, hindi ba ganun nga ang nangyari sa Pasig? Gusto ni Vico Soto, pinayagan niya Pero dito sa Maynila, pinayagan din i-trike. Ngayon, ang naging debate nitong mga ito, nitong government officials, sino ba yung nagsabi? DILG. Ang sabi ng DILG, kasi ano ba kaibahan ng e-trike tsaka yung tricycle? Hindi, yung tricycle, kuwan yan, pwedeng ipagbawal. Alam mo kung bakit daw? Kasi yan parang may prangkisa yan Di ba? May sanction yan ng LTO o kung sino man na may sanction dyan, LTFRB. Pero yung e-trike, wala namang yan
Wala namang, kumbaga hindi sakop yan ng mga nililisensya o ina-accredit ng gobyerno, di ba? O ini-issuehan ng prangkisa. Hindi sakop yan, kaya yan pwede. Pero, tignan ninyo ano ba pagkakaiba nung e-trike sa tricycle? Hindi ba ang pagkakaiba lang nun, yung tricycle, di gasolina. Etong e-trike, di baterya. Kasi daw, yung tricycle, makakalabag yun sa social distancing. Dun sa protocol ng social distancing, mga kaibigan. Ibig mo sabihin, yung e-trike, kung walang sanction ng kung sino mang tanggapan ng gobyerno, alam ba, ng DOTR, pero hindi niya malalabag yung protocol sa social distancing pag doon ka sumakay. Anong kalokohan yun? Ang babaw, mga kaibigan. Ngayon, ito inaabot ngayon ni Vico Sotto, samantalang si Vico Sotto, walang pwedeng walang pwedeng ano tawag nito? Makakatutol na magaganda ang mga ginagawa nitong si Vico Sotto. At lahatin na natin ng local officials. Very effective ang leadership na ipinakita. Outstanding ang pagpapakita niya, pag-exercise niya ng kanyang tungkulin bilang isang elected official, local official. Lahatin nyo na ng local official. Meron bang nakagawa nung ginawa ni Sotto? Meron. Yung gumaya. Pero, yung lahat ng ginagawa niya, wala pa Wala pa tayo nakita. Siya ang nagiging, pinagtutularan. Magandang pinagtutularan. Halimbawa na pinagtutularan. Mabuting halimbawa na pinagtutularan. Siya, mga kaibigan. Ngayon, hindi natin maiintindihan yan. Bakit ikanyo? Kung ang talagang dahilan, pinagpapaliwanag ng NBI si Mayor Vico Sotto dahil sa posibleng ayon sa kanila, doon daw sa aligasyon. Sino ang nag-aligasyon sa kanya niyan? Sino ang complainant ng NBI? Number 1. Number 2, yung bang complainant lihim? Anonymous? Pwede ba yun? Ano kayo, Facebook? Mga kaibigan, di ba? Ewan ko, baka parang Facebook na rin ang NBI ngayon. Pwede ka mag-report ng labag sa community standard ng walang basihan. Yun naman Facebook, gago. Gago yan Mali ang niyan Dapat meron sila nakakaintindi. Anong community standard? Big mo sabihin pwede mong gawin niya sa programa nila Rush Limbo. Ba't hindi nila magawa yan doon? Nagpe-Facebook din yung mga yun. Di ba sira ulo niyang Facebook na yan? Ngayon, eto balik tayo kay Sotto. Hindi maiintindihan ng tao yan. Paano i-digest ito? Number 1, sino yung tinutukoy ng NBI na complainant dyan? Aber? Number 2, mga kaibigan, totoo bang
Kaya pinagpapaliwanag siya dahil sa possible violation ng Republic Act 11469 or the Bayanihan to Heal as One Act, mga kaibigan, kung totoo yan pinagpaliwanag ba ng NBI si Senator Coco Pimentel? Pinagpaliwanag ba ng NBI si Mayor Mel Aguilar ng Las Piñas? At yung iba, pinagpaliwanag ba? Hindi naman Hindi ba? Ano sasabihin natin? Eto, bahala na kayo. Multiple choice ito. A, merong naiinggit at nai-insecure na nababahala. B, merong kumukumpas para gawin ito ng NBI. At letter C, ano ito? Sinasabotahe ang administrasyon? Tatlo lang yun. Kayo magsabi sa akin, kayo mga nakikinig, nanonood, pwede niyong sabihin sa akin, A, may naiinggit at nai-insecure. B, ay merong kumukumpas. May nag-uutos. Letter C, sinasabotahe. Bakit? Ito paliwanag. Sa letter A, ano yung sinasabi natin? Naiinggit at nai-insecure. Siguro, walang hiya talaga ito kung ganon. Bakit? Yung nasa likod niya kung letter A. Bakit ho? Akalain mo, ito'y krisis. Ang kailangan ng taong bayan ni leader sa kani-kanilang community, kani-kanilang lungsod. Bagay na hindi nagagampanan ng ibang mayor. Kung meron dapat pagpaliwanagin yung mga walang ginagawa. Hindi ba? Hindi naman tinuloy ni Vico Soto yung tricycle dahil nga sinabihan siya. Mga kaibigan, tinuloy ba? Sino complainant na ngayon? Dapat ang papanagutin ngayon ng ang pagpaliwanagin ng NBI, very suspicious to. Sino pag-iinalaan dyan? Diba? May nainggit. Bakit? Siguro iniisip nila, naiisipan nila ngayon ng politika sa harap nitong panganib ng lahat. Nakapag-iisip pa sila niyan. Di ba dapat yan, sinasantabihan? Ano tawag mo dyan? Di ba divisive act yan? Dapat isinama nyo dyan bawal maging divisive yung maghahati sa ating mga mamamayan. Si Cory ba kayo? Divisive? Mga kaibigan? Letter B. Ano yung sabi natin sa letter B? Merong nag-uutos. Sino yan? Inuutosan ba kayo? Nagawin nyo yan kahit mali? Letter C. Yung sumasabotahe. Iniisip nila, baka sip-sip ito. Pagsisip-sip ito, gusto nila may pagsipsipan sila, yun yung letter A. Ano yun? Yung nai-insecure. Nagsisip-sip sila ron. Pagkatapos, hindi mo alam, dahil sa nagkikreate ka ng pagkakawatak-watak ng mamamayan sa harap nitong krisis na ito, hindi mo alam, maaring pagmulan niya ng malaking gulo. Ano katunayan, mga kaibigan? Abay, may mga umaalma Hindi ba? Merong mga,
trending ngayon sa ang netizen. Ikinagalit ng mga netizen itong pagsubpoy na kay Vico Soto. Bali ba, yung pamagat pa naman nung batas na sinasabi nila, bayanihan, to heal as one act. Imbes na to heal, to divide ang ginagawa Hindi ba to heal, yung dapat ito unity, hindi ba? Solidarity. Baliktad Nagke-create ng divisiveness yung ganyan sa harap nitong krisis na ito na hindi supposed to be magkahati-hati ang mamamayan. Katulad niya, may negative effect na. Mga kaibigan, meron mga hindi dapat nangyayari to ngayon. Ako naman itong mga taong ito, palagpasin nyo na yan. Kasi wala namang maniniwala dyan sa balak nilang yan. Gusto lang nila sirain si Soto. Noong nakaraan nga, di ba, sinasabotahe. Para na, masama yan, yung may, sa Quezon City, meron na rin ngayon yan, yung lumalabas na yung taong bayan. Masama hindi dapat mangyari yan mga kaibigan Kita nyo doon, yung lumalabas doon, hindi nabibigyan ng pagkain. Sa Pasig, wala namang ganyan Ang ginawa, sinabotay, hindi naman sila yung schedule na bibigyan, pumunta sila. Di ba? Doon sa lugar na kasalukuyang namumudmud ng mga relief sa Pasig, sa isang barangay sa Pasig. Yung mga hindi kasali, pumunta ron. May nagudyok mga kaibigan Kaya wala maniniwala May pa ngayon, itong online petition #ProtectBico. Isipin ninyong kine-create na chaos nito. Kanino babalandra ito? Sa administrasyon, yung ginagawa ng NBI. Akala ba ninyo, hindi marunong umintindi mga tao? Hindi ba naintindihan ng tao yan? Ano ginawa nung masama ng tao? Nung gawin niya yung tricycle, wala pa namang utos ang national government Nung nag-utos na yung national government, hindi na niya tinuloy Naglagay na nga siya ng mga bus na di ba? Mga electronic din. Mga kaibigan, para sa mga health workers. Di ba? At saka wala pa yung Hill Aswan na yun na sinasabi ninyong ipinasang batas. Wala pa yun Nung gawin ni Vico Soto yung sa tricycle pero sa Maynila, pinayagan yung e-trike. Kasi raw yun, hindi namang sakop ng DOTR yun. Hindi nga sakop. Ang pagkakaiba lang nung e-trike sa tricycle, yung tricycle, gasolina nagpapatakbo ron. Etong e-trike, baterya ang nagpapatakbo dyan. Yun na nga ba? Ang sinasabi natin, mali ang mga hakbang. Dapat ang mga hakbang natin ngayon, pati pananalita, iniiwasan natin ang politika. Dapat iniiwasan natin yan Pero wala. Iba nangyayari. Bawal yung iba, bawal mamulitika. Pag sila mamumulitika, hindi bawal. Ang hirap. Hindi tama yan. Paano natin Ito may suspecha tuloy tayo. Parang may nagpapagulo na ngayon. Ang gusto yata mukhang may gustong gumulo tayo, mga kaibigan. Isipin mo yan, sa harap nito, ma-afford pa nating
gumawa ng gulo, may mga nag-i-instigate ng gulo. Katulad yung ginagawa ng NBI, tama ba yan? Eh, sabihin nyo sa amin kung paano naging tama yan. Sino complainant nyo dyan? At yung kung yan, possible, batas ba, marunong ba kayong batas? Di ba, abogado kayong lahat dyan sa NBI, CPA kayo? Alam nyo dapat ang batas, di ba? Ano yan, retroactive? Ha? Nung ipag-utos ni Vico Soto, yung tricycle gamitin para panghatid sa mga health workers, yung mga frontliner to eh. At saka sa mga may sakit na dapat isugod sa ospital. Paano mo isusugod yun? Papasanin mo? Ha? Sasakay mo sa kariton, hanap kang kariton? Oh. Nung gawin yan, wala pa yung batas na yan. Hindi pa inaaprubahan ng Kongreso yan. Oh. Number 2, hearsay itong sinasabi ng ng NBI. Ha? Wala naman silang binabanggit kung sino yung complainant. Ang sinasabi nila, allegation. Ang daming allegation ah. Pagka ba may allegation, kailangan na magpaliwanag na. Oh, yan ang hirap ngayon eh. Walang basis eh. Hindi ganyan ang batas, mga kaibigan, na alam natin. Oo. Yung kay Coco Pimentel, allegation ba yun? May admission at may ebidensya. Hindi allegation yun. Sinulatan ba ng NBI? O, tanong. Sino pa ba? Si Mayor Aguilar. Ba't di niyo sinulatan? Ha? Sana man lang, i-reprimand na lang eh. Huwag na yung pasagutin eh. Kasi sasagot ba ng aamin ba yung mga yan? Oh. Yung warning na lang na, huwag nyo nang ulitin ha. Dapat ganun eh. Diba? Itong mga ito, lumabag din to eh. Lalo si Coco, sakop na siya nung batas kasi umiiral na yung batas. Pwede pa makalusot si Aguilar doon eh, dahil wala pa rin yata yung batas nung siya magpamudmud doon sa City Hall eh. Oh, di ba? Pero si Coco Pimentel, sakop na siya. Sanksyon na siya ng batas. Mga kaibigan. Ba't di nyo pinag-i-explain? Si Teresa Olive Fidel Tarnate. Oh. Si Alexandre at si Tuwab Bautista. Ha? Alexandre Bautista. Nasa Hong Kong pala si Ana Aurelia na palit Gabisa. Hanggang ngayon, ano? Ha? Matagal na raw siya hindi nakakapanood. Si Joel JBB Abling. Petronio Closa. Ang problema naman sa mga ospital na sa Pilipinas, lalo na kapag public ay kulang sa equipment. Kasi nga ayaw gastusan kasi mga kaibigan naman nakaupo. Yung mga nilagay nilim na mga equipment sa ospital, nung po si Erap, nawala eh. Sipin mo, ganun kalaki bulsa ni Erap, kumasya lahat. Si Mark Christian Lagarile, si Joel, si Maristela, si Telang Padilla, si Fernandina Dina Pili Diaz, nabati na natin. Tu Gomez Taibello. Ano ibig sabihin nun? Malay ko dun. Emilski Zapata Sablan. Si Wesley So, pinakabatang Grandmaster na sa Chess US na ngayon ang nire-represent na bansa
sa US na naglalaro. Eh, baba, no? Wala namang asahan dito sa sports natin. Si Ben Q. Auto Shop ng Valenzuela, wala po kasi batas pa sa Pilipinas na makakasuhan yung gumawa ng lab bag from AMA Computer School. Oo, hindi, pero malay mo, baka mayaman na yun. Nung araw, importante yan, kailangan niya mga may imbento niyan eh. May plano na naman na buksan daw ang Wuhan wet market. Ano na nga, lifted na nga ron eh. Malaya na sila ron eh. Malaya na magkalat. Simon Santiago Rael, Amarnata Ilano, si Greg Belus, si Aurora Lim ng New Jersey, si Eduardo Aquino, I love you virus, founder of ML de Guzman, studied in AMA Computer. Tagal na yun, ano? 90s, ano? Si Tony Aguila, nasa US na po yung gumawa ng I love you virus sa computer. Kinuha po ng US para i-train at pagalingin pa yung mga estudyante na yun. Kita ninyo, tama ako. Si Bobot Morla, si kaibigang Nestor Estrella, isang musician sa Taiwan base. Si Gabriel Ramos, Pilipino, yung nag-imbento ng moon rover. Moon rover. Si Gabriel Ramos, nanonood from San Pablo City, Laguna. Baka kilala ito ni Bibian Bonilla. Di ba? Na mother ni Marinel Santos, yung Mariah Carey of the Philippines. Tagakwan yun, San Pablo rin yun eh. Si Carol, si Eric Moico, si Cyril Belen, yun pala na-imbento, no? Moon rover. Si Nereo Aramil, si Attorney Berteni Toto Kausing, ang ating kaibigan at abogadong trial lawyer. Hindi ko kamukha ni Topacio na mistrial lawyer. Si Irene Sian Austin. Yan. Si Resti Mabasa. Maraming taga-Pasig ang magagalit dyan anong taga-Pasig lang? Hindi. Ang dami, Jundi. Mga artista nga galit eh. Pero ako naman, may papayo ko, huwag na kayong pumatol. Baka yan ang inaantay nila eh. I-reserva nyo na yan. Ang importante ngayon, alam nating hindi tama. Yun ang importante. Pero kung wala naman magsasalita, ang problema, hindi nila, kahit alam nilang mali ginagawa nila, walang nagsasabi, ang pangit yata naman tignan, di ba? Ang pangit unang ginagawa nyo, hindi tama yan. Di ba? Dapat merong ganun eh. Aabusuhin? Si Nick Ignacio, Emmanuel Inigo, nasa Honda Japan na daw po yung nakaimbento ng sasakyan na tubig ang nagpapatakbo. Kita na ninyo. Si Andres Bonifacio ng Michigan, binabati natin, katropa natin. Si Rodel Etorma, si Dado Banataw, taga Baguio to, o Benguet, on his chips and technology sold to Intel for $300 million. Kita ninyo? Ang yaman niya natambait. Mabait ba yan? Sabihin nyo, wala akong pera. Hindi, joke lang Joke lang, Mr. Rodel Etorma. Kita ninyo, Dado Banataw, taga Baguio, o Benguet. Siguro naka-imbento ng chips, na kanyang naibenta for $300 million, sa Intel. Yung Intel, yung sa computer, di ba? Si Edgardo Lloren, si Einstein, niserve nila ang utak
pinreserve ang utak para pag-aralan. Eh dito ang gustong i-preserve, mga utak, di ba? Na maibebenta. At pag ang utak ay naibebenta, wala yan kay Einstein, mura lang mabibili yan. Mas mahal mabibili ang utak ni Lito Lapid kung yan ipipreserve. Sapagkat yung kay Einstein, gamit na gamit yun eh. Overuse yun. Kaya yun ay mura lang mabibili yun. Kung nabibili utak. Ngayon, pag si Lito Lapid, utak ni Lito Lapid ang bibilin mo, mahal yun. Bakit? Slightly use eh. Sa bayan ko ay isa ang nahiling. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y puno. Magandang yumaga, Attorney Labin. Sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno